May kaso ba pag ganyan? Sabihan nga think before you click. O for the content lamang. Yun ay pwedeng mag-fall sa criminal case under. Po sa atin mga kalas, andito po may kasama po tayo isa sa mga well-known tattoo artist po. Walang iba po kundi ating kapwet. Yes! Siyempre, welcome natin si Celebrity Lawyer! Attorney, siyempre, nung April Fools, aware ka naman, di ba? Oo, April Fools. Siyempre, alam mo, puro mga kalokohan dyan. Pero, pagkakaalam ko, Attorney, ang April Fools pala is hindi talaga qualified dito sa atin yan. Yes. Sa ibang bansa, sa US. So, doon lang talaga pinagdidiwang yung April Fools. So, ang ibig mong sabihin dyan, yung April Fool's Day, yung April 1, sa iba lang kasi sineselebrate yun sa ibang bansa. Meron kasi nangyari na, ewan ko, napanood mo rin yun. Medyo Okay. viral Okay. Kaya, siyempre, ako, bilang si Kapwet, tattoo artist, siyempre, nagkaroon kasi ako nakita ko lang sa newsfeed. Dami nagtag sa akin, yung tatuan sa noo. Okay. Ako, hindi naman ako masyadong naging against doon kasi ginawa ko siya before. Meron akong pa-challenge, naghanap ako ng... Actually, ano yun yung content ko na yun, hindi talaga... Parang iniisip ko na hindi mangyayari kasi walang gagawa. Okay. Nakahanap ako ng katapat doon sa pa-challenge ko. Okay. In-accept ngayon ng tricycle driver na magbayad ako sa kanya ng 20,000, tatatuan ko siya sa noo. Tama. So, napalaban na ako, napasubo na ako, tinatuan ko siya. Ngayon, eto kasing nangyari dito, siyempre, April Fool's Day. So, nag-post ang kapatid nating content creator, si Taragis, na kung sino magpapatato ng logo ng Taragis, makakatanggap ng 100,000. Hindi mo makikita yung April Fool's Day na nakalagay once na hindi mo kinilik yung photo. Ikaw, attorney, ano masasabi mo doon? Kasi nagpatato Alam mo, natag din ako dyan. Natag ka din. Yes. So ngayon, ito na yon para sa iyo to, yung nagtag sa akin. Ito yan, may dalawang aspeto tayong pwedeng tignan. Unang aspeto muna, yung false advertisement. Tama? Kasi sabi mo kanina, at nakita ng maraming manonood natin yan, kinakailangan, pipindutin mo muna yung picture para lalabas yung buong concept o yung content na meron palang April Fool's Day. So anong ibig sabihin natin doon? Ang unang-unang titignan ng tao, yung sa feed lang. Kasi 100,000 is 100,000 Pero kaya lang, ang dinidepensa niya, yung reading comprehension. Mali. Bakit ko sinabing mali? Hindi mo i-expect lahat ng tao magaling magbasa, magaling umintindi. Tama, hindi mo ganun ini-expect yan. Pangalawa, syempre, titignan ko ba yun? Pipindutin ko ba? I-assume ko, yun na yung pinaka-content Kumaga, kung ikaw yung taong gipit, talagang... Oo, nakita mo bibigay 100,000. Oo naman, papatulan mo yun. Oo. Tama? Ay, ang hirap ng buhay. So, kaya ako sinabi false advertisement kasi, yun ang unang titignan mo. Wala ka nang pake kung anong buong story nun. Buong kwento. Tama? Pangalawang aspect natin, o pangalawang angulo natin tinitignan. Baka lang, quote-unquote, na. O for the content lamang. Sabihan nga think before you click. Tama yun. Lagi nyo pag-isipan yung mga gagawin nyo. Kasi ako, nung ginawa ko na, Tony, nagulat na lang din ako. Ayun, Challenge kumagat, mo. 20K. What more pa yung 100K. Diba? Diba? Times 5. Kaya nga. Isipin mo yun, talagang kakagatin. Nung nag-stock ako dun sa kay Manong, kuya nagpatato, parang may sakit pa yung anak, special child. So talagang matindi pangangailangan. Matindi pangangailangan. As much as possible, iisipin mo na nila kung meron ba tong consequence. Diba? Marami namang gumagawa niyo sa totoo lang yung mga negative comments o mga videos. Pero, turn out, nagiging positive na ko-convert nila Pero this time kasi medyo emotionally disturbed yung tao. Diba? O distressed. Lalo na nangangailangan. So talagang hindi mo na titignan ng buong kwento, kakagatin mo na kagad. Ang bilis kasi ng pangyayari. Nakita ko yung post. Siguro mga 15 minutes ago, yung post ni Taragis. Pagbasa ko ng comment section, may nagpatato na. Ginagawa na. Grabe, no? 15 minutes ago lang. Ano, attorney, sa tingin mo, yung pagtatato dun sa noo, may kaso ba pag ganyan?
Yun eh. Ang sinasabi ko kanina, false advertisement, yun ay pwedeng mag-fall sa criminal case under estafa. Dito kasi sa justice system natin, kung sino yung sa tingin ng taong naabuso o naargabyang yung karapatan, siya lang yung pwedeng mag-enforce. So, walang karapatan yung taong bayan na magreklamo, parang gano'n. Dapat kung sino lang Kung sino talaga yung naargabyado. Kasi ang iniisip ko dyan kagabi, it's either taong bayan ang magreklamo. Hindi. I-report sila sa Facebook, pwedeng gano'n. Pero kung Facebook lang. magsasampa ng kaso, dapat yung taong Si complainant talaga. naabuso yung kanyang karapatan. Hindi, sa totoo lang talaga dapat maganda rin ang pag-uusapan yung sa mga tattoo attorney kasi sa mundo ng tattoo masyado na siya hindi na pag-uusapan. Kasi di ba attorney, yung sa tattoo parang nagiging ano na lang parang wala na lang sa atin. Oo. Pero sa kaalaman ng lahat, syempre, andito pa rin tayo sa Pilipinas at isa rin yan sa pinaka mundo natin yung arts. Maraming pro sa tattoo. Meron pa rin naman up to now na mga ayaw. Di ba? Yung mga nakasanayan, Merong yung mga bad kasabihan. connotation. Merong bad idea. Meron, di ba? Pero sa totoo lang, ang daming napaka-professional na tao na maraming tattoo. Sama nyo na ako dun. Marami nga ako niyan eh. Pero tagulang. Oo. Ako full back nga ako, sabi ko nga eh. Tayo kasi sinowi na natin. Hindi, ayun naman kasi yun ang yung trabaho mo, yan ang profession mo. So yan mga kalas, maraming salamat. Maraming salamat. Thank you. Binigyan Thank you, mo ako. Tony. Thank you. Pinaunlakan mo ko, abangan ko yung tattoo mo sa akin. Oo ba? Diba?